Alright, for today's video is pasinungalingan ho natin yung sinabi or yung claim ni Asong Ulol na si Trillanes tungkol sa kanyang remarks about Davao City na siya daw ang pinaka nakatakot, no, na syudad sa buong Pilipinas, no? The most dangerous city in the Philippines is Davao City. Well, maling-mali ka dyan, no, Mr. Trilling, Mr. Trillanes, no? So, ang Davao City is isa sa pinaka-safest city sa Pilipinas and maging sa buong Southeast Asian region. Oo, so, paano ko sabi na safe ang Davao City? Well, ito nga, naglalakad tayo dito in the middle of the night, midnight, no? It's 1:48 ng umaga. Yes, madaling araw ho dito ngayon. Nasa may Lanang ho tayo, ha. Lanang North Davao Business District. So, naglalakad tayo dito solo, no? Pero hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi kabado, no? Or hindi tayo worrisome na, oy, baka ma-hold up, baka ma-snatch yung cellphone na hawak natin dito. Although lang pera, no? Pero cellphone may value pa rin kahit paano, no? Pwede ibenta. Okay, so ito yung natin paglalakad experience dito. So, sadyang napaka-safe talaga ng Davao City. In fact, marami akong mga nakasalubong dito, mga babae. Totoo, seryoso, mga babae. Oo, hindi sila takot. Tapos, meron tayong nadaanan pala na taxi. Sumin natin, ha. Yan. Hindi ako sure, I'm not really sure kung sa Manila, Metro Manila or NCR, sa mga metro cities all over the Philippines, Metro Angeles, Metro Cebu, Metro Iloilo, Metro Bacolod, Metro Dumaguete, Metro Butuan, mga ganyan, no? Butuan City, CDO, Zamboanga, Jensan, Puerto Princesa City, Palawan, Lucena City ng Quezon. Hindi ako sure kung pwede bang gawin ng mga taxi driver ang pumarada sa gilid-gilid kung saan gilid lang ng kalsada at magpahinga at matulog. Oo, alam niyo ba na ang taxi delikado siya, no? Kahit hindi lang taxi, basta yung kotse, bawal na hindi ka pwedeng matulog na hindi siya ventilated, kasi masusuffocate ka. Maraming namamatay, no? Marami na mga insidenteng binawian ng buhay ng mga driver kasi nga nakatulog sa sasakyan na nakasarado. So yung taxi driver dito, pag natutulog sila sa kalsada, kailangan slightly open, kailangan ventilated or merong ventilation ang kanilang sasakyan or else mamamatay sila. So ngayon, madilim. Madilim na area yan na bahagi. So andyan siya nakaparada, ha? Slightly open yung kanyang sasakyan. So hindi siya takot na baka merong basag kotse gang. Hindi siya takot na baka kunin yung mga gamit, no? Or ma-hold up siya, masaksak, ganyan. So basically, safe ang Davao City. Maliban lang doon, no? So ayun, no, meron kaming dito, speed limit sa Davao City. So yun lang, ha, ang as Davaoenyo, maraming insidente, mga fatalities talaga, no, ng mga insidente dito na nasagasaan, kawawa, patay, gano'n, no. So yun ang hindi nagaganon ka-safe ang Davao City in terms of vehicular accidents during night time, mga gatong oras. Pero when it comes to mga heinous crimes, so far, nakatuwa, naka-proud, or ibig sabihin is napaka-happy at napaka-grateful ko, or feeling grateful ako sa mga Duterte kasi nga nagawa nilang gawing kultura sa Davao City na napaka-safe ng aming community dito. So meron kaming pagkakaisa, no? Meron kaming tinatawag na ano ba tawag diyan? Unity, no? Unity. Basta unity for peace, no? Culture of security. Ano ba term doon? May tawag dyan, eh. Basta pagkakaisa, hindi ko na mabigkas. Nasa dulo na aking dila. Pero yun, balikan natin, no? So safe ang Davao City. Paano ko nasabi? Ito nga, observe nyo, ha. Ito establishment ng Ford. Yan. Ford Davao branch or Davao. Tignan nyo, di ba? Meron bang hindi nakakadina. Ang galing, no? Nakapadlock lang. Kasi hinarangan lang siya ng upuan. 'Di ba? Walang natutulog ng mga taong grasa. Hindi siya kagaya sa ibang mga establishment sa Metro Manila, for example, for instance, sa may Pasay City. Diyan sa may TAF station, no? Sa may MRT TAF sa Pasay City. 'Di ba meron diyang hotel na Kabayan Hotel, for example lang, ha. Gamitin yung hotel na
Hindi lang hotel, basta mga malaki establishments gaya na ito na millions ang halaga, hundreds of millions or billions pa kung pwede, no? Malaking kumpanya. Itong kanya na to dito, itong portion na to, yan, straight natin na. May ano yan, mayroong parang tali, parang harang, ano ba tawag diyan, yung parang kung sa police naman naka-cordon, pero sa kanila naman ay parang may mga ano nga lang, parang may mga tubo ba. Tapos may mga kanina-kaninang ano ini-install or nilalagay yung mga gwardiya para hindi siya malagyan ng mga sasakyan, hindi siya pwedeng paradahan. Yung ganon. So dito, tinan mo, Ford Davao. Wala kang makikita ng ano, di ba? Ganyan, ito, meron dito, yan. Pero hindi siya kanina, ano lang, lubid. So, tulog yung ano, gwardiya. Ingay natin. Di ba? So, ito yun ha, Mr. Trillanes. Di ko talaga, sure ako, may sakit ka sa utak. Hindi ka na normal na tao, pero, yan. Pero alam ko na, sure din ako na alam mo naman yung pinagagawa mo dyan na kasinungalingan. Pero, ikaw naman talaga, no, mga psychopath and mga narcissistic. Yung kahit alam nilang mali, hindi totoo. Talagang pinapaniwalaan nila. They believe in their own lies. Kaya kung magsalita sila, grabe yung conviction. Di ba? Kala mo talaga totoo, no? Anyway, so yun ha, ito yung hitsura ng Davao City na masasabi nating safe talaga siya. Ano siya, hindi na siya kailangan pagdebatihan pa. In fact, maraming maliban sa kami mga taga Davao City ay mga ka-artist, hindi lang mga taga Davao City, maging mga taga ibang rehiyon, no? Mga taga South Sargent, mga taga Northern Mindanao, mga taga Zamboanga Peninsula, mga taga Barm region, mga taga Caraga region, mga provinces, no, ng Davao or Davao provinces. Yung mga yun, mga makapag-witness ho yun sila, makapag-artist, makapag-testify kung gaano ka-safe ang Davao City, kung legit ba talaga na safe ang Davao City. So masasabi ho nila yan, lalo na yung mga parents na merong mga sinend dito ng mga anak nila for studies, for college education. So talagang makapag-prove, meron silang resibo, meron silang testament, no, na masasabi nila na Davao City is safe kasi nga mga anak nila kahit paano ay walang mga major problem in terms of safety and security. So ito yung hitsura ng Lanang area, business district. Isa to sa pinakamayaman na business district ng Davao City, no? Isa to sa may pinakamalaking ambag ng GDP. Pero kita mo, di ba? Napaka-peaceful. Napakatahimik, walang Alam mo ba ito, gasoline station? Alam niyo ba ang gasoline station sa Davao City? Yung mga barya, yung pera nila, wala sa cashier. Wala sa loob ng booth. Nasa labas lang. Yung pwede lang daanan, pwedeng nakawin. Ang galing. Sige lang, minsan gagawa ko ng mga ganong video. Pero hindi, marami mga taga Davao na nagsishare ng mga ganyang experience. Oo, na sa amin sa totoo lang sa mga taga Davao, normal lang sa amin yun yung barya nakakalat lang dun sa may gilid, sa may upuan, for example, yan ang upuan. So dyan lang nakalagay yung barya, pera, marami. So normal na sa amin na makita ng ganon. Yun pala, yung mga dayo, hindi pala sa kanila normal yun. Pambihira daw yun. Very rare. Unbelievable. Parang ganon ang kailangan impression. Di ba? Kita nyo mga babae. Pwedeng malaya mga babae dito na lalabas sa Davao City. Nung nakitong oras, lalabas sa kalsada o upo doon sa mga benches, sa mga waiting shade. Tapos ayun, naka-short lang, yung ganoon, mga simpleng lang, talagang mararamdamang feel at home sila or feel safe talaga sila. Feeling safe na lalabas ang gatong oras. Diba? Except lang talaga sa pagtawid sa kalsada to sa Davao City, medyo na kayo, be cautious. Oo. Kung may kahinaan sa paglalakad, lalo na senior citizen or may mga dalang mga batang maliliit or buntis, I highly encourage you guys na akyat ka ng tulay talaga. Yes, nakapagod, nakatamad, pero sige lang, some sort of exercise lang din naman yan, kahit paano, no? So ma-exercise yung mga tauhod, mga ball joints,
and ligaments, but at least, and at the same time pala ay hindi pa kayo na nailagay sa alanganin. So dito maraming mga nasagasaan dito patay. Oo, kaya delikado. Pero pagdating nga sa heinous crime, ulitin ko once again, safe ang Davao City. O, paano nasabi ni Trillaning na na Trillanes na dangerous city ang Davao City? Well, in some point tama siya na sa kanyang perspective, sa kanyang guts, no, sa kanyang dibdib, sa kanyang puso, talagang hindi siya safe dito. So Davao City would be the most dangerous city para sa kanya. Unang-una, bakit? Kasi pwede siyang batuhin ng durian dito sa mukha. O, ikakamatay niya yon. Oo, pwede siyang hindi naman ganun mga taga Davao. Hindi kami talaga sa totoo lang, hindi kami harsh, hindi kami mga ano dito eh. Hindi kami mga basagulero, mga basagulo, hindi. Oo, mahal namin ang Davao, kaya hindi namin yan pwedeng gawa ng kasiraan, yung ganun, di ba? Kaya proud kami, we're Davaoenyo, we're proud na taga Davao, born and raised, or we're proud of being raised by the Dutertes. Lumaki kami kasama sila as a leader, no? As a roller, no? Sila yung leader namin dito sa Davao City. So hindi kami gagawa ng mga bagay na ikakakapahiya ng namin, syudad, di ba? Proud na proud kami na Davao City is a safe city, tapos yung mga tao dito basag ulo. Pero hindi. Sa totoo lang, dami naming tiniis, nagalit, inis, asar sa kay Bongbong Marcos, pero wala. Mas pinili namin na maging matatag. Ayan, pasensya. Oo, ganun talaga eh. Hindi kami pwede maging violente kasi bawal yun. Oo. Anyway, so yun lang. Nagdala ka tayo dito, no? To prove, to show na safe pa ang Davao City. The answer is yes. Yes. Pero siyempre, na rin to, no? Double purpose. So ako ay sobrang busog kasi hindi pwede matulog ng napakabundat, sarap ng pagkain, palibasa. Nakadaming kanin, hindi siya safe, hindi siya good na matulog agad. So napaka-risky, napaka-delikado na. Kaya eto, tayo naglalakad at isinama ko kayo sa aking walk tour dito sa Damusa, Lanang District. Damusa Land ha, BPO. So ito yung ulitin ko lang tungkol sa video na kasinungalingan ni Trillanes na yun nga si Sammy Oy ay meron siyang mga transactions, no, deposit ganun, pagtanggap ni VP Sara Duterte ng ng drug money galing kay drug lord ko, no, na si Sammy Oy. Kaya talaga to sa Trillanes. Anyway, so doon daw sa SM Lanang 2011, no. 2011 hindi pa naman operational ang SM Lanang Premier kasi 2012 pa. So doon pa lang, so butas na, may butas sa kanyang lababas ang pagkakasinungaling niya, butata. Binakapan siya ni Attorney Jesus Falsis na abogado pero bobo din. Oo, yung alam niya sinungaling ng tao, sinakyan niya. Wala lang, para lang talaga ma-justify niya, no, yung kanyang pagiging hater. Yung kanyang pagiging hardcore Duterte hater. Yan. So sabi niya, ay sige, hindi SM Lanang ang tinutok ni Trillanes, siya, merong BDO branch sa may Damusa. Damusa Lanang. Siyempre mga taga Davao, risk back ulit, di ba? Anong Damusa? Ayan, isa na ako doon. Anong Damusa? Anong BDO Damusa? Walang BDO Damusa dito. Meron kami ditong BPI, Security Bank, o ano pa yung isa natin nakita, Metro Bank ba yun? Tatlo lang so far. Nakita ko ditong bangko, no, walang BDO. And yun, so sabi naman niya, respect, syempre di pa tatalo yung mga mga narcissistic, di ba? Mga may mga sayad nga sa utak, di pa tatalo yan. Hindi marunong umamin na mali sila. So talagang pinatotohanan ulit niya. Sabi, di, meron video. Sinearch pa kunyari sa Google, ganyan, no? Sa Wikipedia. At meron ang lumabas na video sa Lanang. Pero hindi Damusa. Hindi Damusa. Sabi niya, basta Lanang. Layo, di ba? Simula SM Lanang Premier, wala SM Lanang Premier. Sabi niya Damusa Lanang. Walang Damusa Lanang. Kaya sabi niya, meron Lanang. Merong Lanang pero hindi Damusa. Ganun 'yun. Well, dito na tayo sa tulay. Overpass sa may Lanang, the Lanang Suites. Dito sa Lanang intersection sa may Mamay Road and Alyong Road na siya. So nakakatuwa, no? Nakapaglakad ako dito.
O, di ba? Linis, oh. Hindi siya ginagamit ng ano, mga taong grasa para tirhan. Minsan may mga tumatambay naman dito natutulog. Pero at least hindi ka takot na baka saksakin ka pag di ka nagbigay ng pera. Anyway, nakaano na ako. Ilang minuto na ba sa paglalakad? We have 15 or 16 minutes. Kaya ito, burp na ako ng burp. Ibig sabihin nun ay nagbe-burn na yung aking chan na yung stomach. Nagbe-burn na siya ng mga foods sa kinain natin. Kinain ko lang pala. Okay, so lakad tayo hanggang sa may SM Lanang Premier. Akyat ulit tayo dun sa kailang tawag na ito. Overpass. Ito yun ha. Walking tayo dito. Safe ang Davao, of course. Safety. Space and security culture. Meron kami dito sa Davao City. Nagkakaisa kami dito. We act as one. Hindi kami dito watak-watak. Kita nyo naman, solid, di ba? Duterte. 93% solid Duterte. Di kayo maniwala, no? Sige lang, minsan gawa natin ng video kung solid paano nasabing solid 97% ang mga taga Davao na iboto ang mga Duterte. So gagawa tayo ng survey. Gusto nyo ba yun? Survey tayo minsan, ha? Ganyan lang buhay dito sa Davao City. Lakad-lakad ka lang gantong oras. Papahangin o maaaring tunaw ng kinain. Diba? Ang ano lang dito, pwede mo lang baka may aswang, multo, ganyan. Tabi-tabi po. Direta kay Basingpan. Sige. Baka bluting ka bigla ng no? Ng kapre o ano man ang mga elementong hindi natin kauri. Anyway, so ito na tayo sa may SM Lanang Premier. Literal na lang ha. Mga ilang tumbling. Mga 100 ka tumbling. SM Lanang Premier ka na. Premiera klase. Dilim ha. Madilim ang paligid pero wala ang takot. So maraming BPO dito. iBix, VXI, Teleperformance, iCore. Ganyan. Teka lang, parang mayroong vehicular accident. At may nag-rescue. Dito, isa pa to. Meron kaming 911 just in case na magkaroon ng mga sakuna, mga emergencies. Meron tayong matatawagan agad na 911, walang bayad ha, libre ha. Ilan lang sa mundo ang merong 911. Pero Davao lamang ang nag-iisang 911 na walang bayad. Free of charge. Okay. Andito tayo sa pinaka-tuktok. Alright. So siguro dito na magtatapos yung ating vlog. Para may banggaan nga doon sa unahan. Sana pala dumiretso tayo na makapagmarites naman. May vehicular accident o baka meron silang linggo nga pala. So wala palang vehicular accident. Yun lakas patakbo ni kuya. So yung namin dito, CCTV camera, nag-zoom in ha. Kaya akala mo nakapagpatakbo ka ng ganun kalakas, makatakas ka na sa sa CCTV camera, aba hindi. Yun kita nyo yun, sayang, hindi ko na napakadelikadong ginawa niya. Lasing yun ba't hindi hinabol ang pulis? Well, ang pulis kasi wala naman kinala. Hindi ko alam bakit Anyway, yun lang ha. Lanang District. Mahaba itong Lanang hanggang sa may saan ba? SPMC. Yan, SPMC. So kapag kalagpas mo ng SPMC, hindi na Lanang ang tawag kundi Bahada na. Bahada. Galing. Okay, so yung dyan, yung mga CTTA mo natin, mga police auxiliary, ang kailang ginawa dyan ay naglagay sila ng safety cone
dahil magkakaroon ng ng marathon jogging kasi Sunday ngayon, maraming mga magja-jogging, magwo-walking ng mga Davaoenyo. Siyempre no, para makapag-exercise para sa pangkalusugan. So meron tayong ngayon, Sunday na today. So meron tayong tinatawag na Car Free Sunday sa may Davao City Coastal Road. Magsisimula alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. So that's 4 hours long. So Car Free Sunday, ibig sabihin ho nun, walang mga sasakyan dumadaan. Giveaway exclusive for all tao na magbibisikleta at magwo-walking, jogging, running. Ganyan. Okay, see you sa other vlog. Abangan nyo kasi yung inakusahan nga ni Trillanes na drug lord daw, si Sammy Oy, pupuntahan natin yung mga establishments kung saan siya ang nagmamayari. Oo. To show you guys na legit ho siya na negosyante. Hindi siya hindi ho siya kapit sa patalim, hindi siya kurakot, hindi siya magnanakaw, hindi siya sindikato, no? Hindi siya kalibil nila Parohinog ng tawag nito, Isamis ba yun? Yung natokhang. Hindi siya kalibil na Espinosa, Kerwin Espinosa at kung sino-sino pa yung mga natokhang sa drug war ni Tata Digong. So, ito si Sammy Oy, legit na negosyante. Okay, that would be all. Thank you for watching. And maliban doon sa gagawa tayo ng video doon, tatangnan natin yung mga establishments, mga negosyo ni Sammy Oy, ay magsasurvey rin tayo. Oo. Kung legit ba yung 91% to 97% na trust ratings ng mga Duterte dito sa Davao City. So, that would be all. Thank you for watching. Bye bye and see you some other time later.